Naniniwala ba kayo sa sirena? Bakit maraming tao ang gustong makakita nito? Dahil ba may kwentong gustong patunayan o dahil may karanasang hindi makalimutan? Kagaya ng kwentong ipinadala sa atin ni Nathan. Tungkol ito sa karanasan ng kanyang lolo Jacinto sa sirena na ikinuwento sa kanya. Dahil sa lolo Raul niya at sa paniniwala nitong nakapagpapahaba raw ng buhay ng tao ang pagkain sa laman ng sirena, kung kaya't gusto nitong makuha ang buntot dahil ito ang parteng pinakamadaling makuha sa sirena. May katotohanan nga ba ito o alamat lang? Paano kung talagang nangyari nga sa kanila? Maghahanap rin kaya tayo ng sirena para kunin ang buntot nito para sa mahabang buhay? Pakinggan natin ang kanilang kwento. Buntot ng Sirena. Magandang araw, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang po akong Nathan. Ang kwento ko po ay karanasan ng aking lolo Jacinto noong bata pa habang siya ay nakatira sa kanyang lolo Raul. Isasalaysay ko po ito kung papaano niyang ikinuwento sa akin. Namatay ang magulang namin dahil sa aksidente. Habang papasok sila sa trabaho ay nabangga ang sinasakyan nilang tricycle ng isang rumaragasang truck. Kami na lang ng kapatid kong si Erin ang naiwan. Matapos na mailibing ang mga magulang namin ay sinabihan kami ng kapatid ni tatay na si Uncle Isidro na iuuwi daw kami sa lolo namin na ama ni tatay. Wala kaming magawa noon dahil bata pa kami. Kung hindi nga nalaman ni Uncle na namatay ang magulang namin, ay tiyak na walang tutulong sa amin sa pag-aasikaso sa bangkay ni na mama. Wala kaming malapit na kamag-anak sa Caloocan. Nabilitan kaming umuwi ng Quezon Province at doon manirahan kay Lolo Raul. Yun ang unang beses naming makapunta sa bahay ni Lolo. Nagustuhan ko agad ang lugar dahil malapit ito sa dagat. Habang naglalakad kami papunta sa lugar ni Lolo, ay napansin kong wala siyang kapitbahay. Malapit na kami nang biglang may lumabas na matandang lalaki sa maliit na kubo. Matanda na siya. Puti na ang kulay ng buhok, pero maganda pa ang pangangatawan. Matikas at maliksi pang kumilos. Nakaramdam ako ng takot dahil sinalubong niya kami ng kanyang mga tingin na matalim. Parang gusto kaming paalisin agad. Napahawak ako sa braso ni Uncle Isidro. Napansin niya na nailang ako kaya sinabi niyang huwag daw kaming mag-alala. Mabait daw si Lolo at alam na raw nito na darating kami. Pinatuloy kami sa loob ng kubo at nag-usap sila ng ilang minuto. Pinag-usapan pa nila ang magulang namin at ang pagtira namin sa bahay ni Lolo. Nang magkasundo na sila, umalis na rin agad si Uncle Isidro. Hinabol pa siya ng kapatid kong si Erin habang umiiyak dahil ayaw niyang magpaiwan kay Lolo. Pero kinausap siya ni Uncle Isidro at sinabihang danalawin kami ng madalas. Tahimik lang ako habang nakaupo sa gilid. Tinitingnan ko ang kabuuan ng kubo ni Lolo.
Natuwa ako dahil sa simple nitong pamumuhay. Nagtataka ako kung bakit mag-isa lang siya sa kubo at kung bakit wala siyang kapitbahay. Pero nahihiya akong magtanong. Nakuha ang atensyon ko sa nakadisplay sa dingding ng kubo ni Lolo. Napakalaking buntot ng isda ang nakasabit doon. Pinatuyo ito ng husto. Nilapitan ko pa at hinawakan para masiguro kung totoong buntot nga ito ng isda. Totoo nga, buntot nga ito ng malaking isda. Manghang-mangha ako dahil noon lang ako nakakita ng ganoon kalaking buntot. Iniisip ko tuloy kung gaano kalaki ang katawan ng isda. Katabi ng buntot, ang isang mahabang patpat na may matalim na talim sa dulo. Sa kabilang gilid naman ay isang mahabang tinik na mula rin sa pinatuyong buntot na inihiwalay lang. Bigla akong napabalik sa kinauupuan ko dahil natakot ako na baka mamalo si Lolo kapag nakita na hinahawakan ko ang mga display niya. Pero ang paningin ko ay doon pa rin nakatuon sa mga nakasabit sa dingding. Nang pumasok si Lolo sa kubo dahil sinundo niya si Erin sa labas, nakita niyang nakatingin ako sa buntot ng malaking isda. Sinabi niya agad na buntot daw yun ng sirena. Lalo akong namangha nang sabihin niya yun. Mabilis akong lumapit kay Lolo at nakuha niya ang loob ko. Tinanong ko siya kung totoo ang mga sirena. Ang sabi niya, totoo raw ito. At nakita niya mismo nang minsang nangisda siya sa dagat. Tinanong niya kami ni Erin kung gusto raw naming makita rin ang sirena. Pareho kaming tumango ng kapatid ko, kaya sinabi niyang magpakabait daw kami at dadalhin daw kami kung saan niya nakita ang sirena. Ang gusto raw kasi ng mga sirena ay mababait na bata. Unang gabi namin sa bahay ni Lolo at dahil hindi kami makatulog, ikinwento sa amin ni Lolo kung paano niyang nakita ang sirena at kung ano ang itsura nito. Ang kalahating katawan daw nito ay napakagandang babae na may mahaba at itim na buhok. Ang kalahati naman ay sa isda. Kumikinang raw ang kaliskis nito na kulay ginto, pati rin ang mahaba at malaki nitong buntot. May alaga raw itong malaking isda na kung tawagin ay kugtong. Sa oras daw na hulihin ang alaga niya, magpapakita raw ang sirena para iligtas ito. Sumama raw sa lambat ni Lolo ang kugtong. Nung oras na yun ay hindi niya alam na alaga ito ng sirena. Bata pa raw ang kugtong kaya mabilis itong mahuli. Nang maisakay niya sa bangka ang isda, nagpakita raw ang sirena. Inihampas daw nito ang malaking buntot sa tubig ng dagat ng paulit-ulit hanggang sa makawala raw ang alaga nito. Pero dahil mabilis daw si Lolo, tinaga daw niya ang buntot nang lumapat ito sa gilid ng kanyang bangka. Umiyak daw sa galit ang sirena pagkatapos ay mabilis daw itong lumangoy palayo kasama ang kugtong na nakawala sa bangka.
Matapos magkwento si Lolo ay pinatulog na kami at sinabing kapag pumalaot siya ay isasama kami sa pangingisda niya para makita rin namin ang sirena. Mula noon, lahat ng utos ni Lolo ay sinusunod namin. Lahat ng sinasabi niya ay pinakikinggan namin para isama kami sa dagat dahil gusto talaga namin ni Erin na makita ang sirena at ang kugtong na alaga nito. Inutusan kami ni Lolo na pumunta sa palengke para bumili ng sangkap sa lulutuin niyang ulam. Ilang beses na rin niya kaming isinasama sa palengke, kaya alam na namin kung paano ito puntahan. Nang nasa palengke na kami, narinig namin ang bulungan ng mga tao. Pinagtitinginan nila kami habang pinag-uusapan. Hanggang sa tanungin kami ng isang tindera na binilhan namin ng mga gulay. Tinanong kami kung mga apo raw kami ni Lolo Raul. Sumagot kami ng oo at sinabi nitong mag-ingat daw kami kay Lolo dahil salbahe raw itong matanda. Nainis ako sa sinabi ng ale kaya iniwan na lang namin siya. Mabait si Lolo sa amin kaya inisip ko na sinisiraan lang nila ang lolo namin. Pagkatapos naming bumili ng mga sangkap sa sinigang na lulutuin ni Lolo, ay umuwi na rin kami agad. Hapon na. Abala si Lolo sa pagluluto at kami naman ni Erin ay naglaro sa tabi ng dagat. Pinayagan kami ni Lolo pero ang sabi niya, huwag daw magtatagal kasi madilim na kapag gabi. Mahihirapan daw kaming makita ang daan. Dahil nalibang kami sa paglalaro, narinig naming tinatawag na kami ni Lolo para pauwiin. Maaga kaming kumakain dahil maaga rin kaming natutulog. Madaling araw na. Nagising ako dahil narinig kong umiingit ang kapatid ko. Ginigising ko siya dahil iniisip kong baka nananaginip. Pero nang hawakan ko siya sa braso, naramdaman kong mainit siya. Hinawakan ko ang noo at leeg niya at nalaman kong nilalagnat ito. Agad kong ginising si Lolo pero ang sabi niya, bukas na lang daw niya gagamutin dahil gabi pa. Punasan ko na lang daw ng basang bimpo ang kapatid ko. Dahil ayaw bumangon ni Lolo, ako na lang ang tumayo at matyaga kong pinunasan ng basang bimpo ang kapatid ko hanggang sa mag-umaga na. Nang magising si Lolo, tinanong niya ako kung ayos na raw ba ang kapatid ko. Sinabi kong hindi pa bumababa ang lagnat niya. Wala na akong narinig na sinabi ni Lolo hanggang sa maubos na niya ang tinimplang kape. Kaya nilapitan ko siya at sinabihang dalahin na namin sa doktor ang kapatid ko o kaya ay ibili man lang ng gamot. Doon pa lang niya tiningnan si Erin. Nalaman ko na marunong palang manggamot si Lolo. Pagkatapos niyang pahiran ng langis at painumin ng katas ng dinikdik ng halamang gamot ng kapatid ko, ay sinabi niyang mukhang hindi raw lagnat o trangkaso ang sakit niya. Baka raw pinaglaruan ni Erin ang buntot ng sirena na nakasabit sa dingding. Inisip ko muna kung kailan ba nilapitan ng kapatid ko ang buntot na yun. Tapos naalala ko, nilapitan niya nga ito pero alam kong hindi naman niya hinawakan. Ang sabi ni Lolo, magkakasakit daw talaga kapag natusok ng tinik nito dahil may lason ang tinik. Sinabi rin ni Lolo na ang tanging gamot lang daw para gumaling ay kunin ang buntot ng sirena
kailangang mapakain si Erin ng kapiraso nitong laman. Nang marinig ko yun, kaagad kong inaya si Lolo na pumunta sa dagat para hulihin ang sirena at kunin ang buntot nito. Nung gabi, dinala ni Lolo ang lahat ng kakailanganin na gamit. Tinulungan ko siyang isakay sa bangka ang mga ito. May bangkang dimotor si Lolo na nakatali lang sa dalampasigan. Pinagtulungan namin itong itulak hanggang sa madala sa tubig. Nang tinatangay na ito ng alon ay sumakay na kami sa bangka. Pinaandar na ni Lolo ang makina at pumunta na kami sa dagat kung saan nakita ni Lolo ang sirena. Pinatay ni Lolo ang makina ng bangka para makatipid daw kami sa gasolina at sinabing hintayin namin na dumating ang kugtong. Tiyak daw na darating ito. Hindi ko alam kung gaano na kami katagal na nakatambay sa dagat pero inip na inip ako. Hanggang sa makita ko si Lolo na tumayo at sinabing, dumating na raw ang kugtong. Kailangan daw naming malapitan ito para gawing pain nang lumabas ang sirena. Pinainan ni Lolo ang kugtong ng sariwang karne para lumapit sa amin. Bago kasi kami umalis, ay nagkatay siya ng isang alagang manok para dalahin. Nung oras ko na yun nalaman kung saan gagamitin ang manok. Nang ihagis ni Lolo ang karne ng manok sa dagat, nakita ko ang isang malaking isda na mabilis dumarating. Inakala kong ang kugtong ay isdang kasing laki lang ng bangus, pero hindi pala. Napakalaki nito. Nakakatakot ang itsura. May matutulis na mga ngipin at napakalaki ng bunganga na kayang sirain ang aming bangka sa isang kagat lang. Takot na takot ako. Pero si Lolo, hindi siya nagpapasindak. Nakangiti siya at handang-handa sa pagdating ng higanteng isda. Umalon ng malaki ng dambahin ng kugtong ang manok. Akala ko ay tataob ang bangka namin. Kumapit ako ng mahigpit sa bangka para hindi ako mahulog. Nang hagilapin ko si Lolo, nakita kong nakasabit siya sa ulo ng kugtong. Nasa malapit na siya ng bibig nito. Itinarag niya ang dalang mahabang patpat na gawa sa matibay na kahoy sa ulo ng malaking isda. Ang dulo nito ay matalim na itak. May talim ang magkabilang gilid. Nagwawala ang kugtong, marahil ay nasaktan dahil sa ginawa ni Lolo sa kanya. Panay ang tawag ko kay Lolo dahil baka siya makabitaw sa pagkakalapit sa patpat at mahulog sa dagat. Baka makain siya ng kugtong. Pero hindi niya ako pinakikinggan. Sa halip ay tinanggal niya ang isang kamay at hinugot ang itak na nakalagay pa sa kaluban nito. Nakasukbit ito sa baywang ni Lolo. Paulit-ulit niyang tinataga ang kugtong. Nagwala ng marahasang malaking isda hanggang sa tumilapon si Lolo at mabilis na sinalo ng malaking bibig ng kugtong. Sigaw ako ng sigaw. Hindi ko alam ang gagawin. Naghanap ako ng panlaban dahil matapos siyang kainin ng kugtong, ay humarap ito sa akin at parang ako naman ang balak nitong puntiryahin. Nakita ko ang isang tinik na mula sa pinatuyong buntot ng sirena. Dinala pala ito ni Lolo. Kinuha ko yun dahil naalala ko ang sabi ni Lolo na may lason ang tinik na iyon.
Nang lumapit ang kugtong, ay agad kong itinarak sa kanyang ulo ang tinik. Narinig ko ang malakas nitong pag-atungal, pagkatapos ay nagwala. Maya-maya ay tumahimik siya. Tumahimik ang dagat. Hanggang sa marinig ko ang lagaslas ng alon na para bang may paparating. Nang tingnan kong mabuti, alam kong ito ang sirena base sa kanyang paglangoy. Namangha ako sa ganda ng kanyang buntot. Kumikislap ito habang lumalangoy dahil tinatamaan ng liwanag ng buwan. Nang malapit na siya ay huminto na ito sa paglangoy at tiningnan ng kanyang alaga. Ang magandang mukha ng sirena ay bigla na lang naging mabangis at nakakatakot. Tumalim ang kanyang mga tingin na nagpanginig sa katawan ko. Lumangoy ang sirena palapit sa bangka at paulit-ulit na pinaghahampas ito ng kanyang buntot. Gusto niyang pataubin ang bangka na sinasakyan ko. Pilit akong kumakapit sa bangka dahil ayaw kong malunod. Nakita ko ang isa pang itak ni Lolo na malapit sa akin. Dali-dali ko itong kinuha at hinintay ang tiyempo na ihampas ng sirena ang kanyang buntot sa bangka. Nang muling hinampas ng sirena ang bangka, mabilis kong tinaga ang buntot nito. Naputol ang bahagi nito at naiwan sa bangka. Sumigaw ang sirena na para bang nasaktan ng matindi. Matinis ang kanyang sigaw. Dahil nasaktan ito, mabilis siyang lumangoy palayo kasama ang kanyang alagang kugtong. Nasa bangka lang ako, nakaupo hanggang sumikat ang araw. Hindi ko alam ang gagawin. Wala akong alam sa bangka. Hawak ko ang piraso ng buntot ng sirena. Dahil putol na ito, hindi na ito kulay ginto. Parang natural na kulay lang ng buntot ng isda. Maya-maya ay may dumating na bangka. Nakilala nila ako dahil apo ako ni Lolo Raul. Tinanong nila kung sino raw ang kasama ko at bakit ako nag-iisa. Nagsabihin kong si Lolo ang kasama ko ay hinanap nila ito. Pero ang sabi ko ay kinain ng kugtong. Nagbulungan ang mga lalaking sakay ng bangka. 5 silang mangingisda. Lumipat ang 2 sa bangka ni Lolo at tinulungan nila akong paganahin yun. Ihahatid raw nila ako sa Pampang. Habang pabalik kami, doon nila sinabi sa akin na ginawa pa raw akong pain ni Lolo ko para sa sirena. Noon pa raw ay talagang gusto nang makahuli ni Lolo ng sirena para kunin ang buntot nito. Naniniwala raw si Lolo na ang laman ng sirena ay nakakatulong sa paghaba ng buhay kapag kinain ito. Pero nang sabihin kong totoo ang sirena, talagang nakita ko, tinawanan nila ako. Kugtong lang daw ang nakita ko. Sa malamang daw ay kugtong din galing ang hawak kong buntot ng isda at hindi sa sirena. Hinayaan ko na lang sila. Basta ako, nakita ko talaga ang sirenang sinasabi ni Lolo. Pero ang sabi ng mga lalaking mangingisda, mahigit 100 taon na raw ang edad ng Lolo ko, pero hindi raw yun dahil sa pagkain sa buntot ng sirena, kundi dahil isa raw itong mangkukulam. Marunong daw sa karunungang itim si Lolo, kaya raw nilalayuan ang Lolo ko dahil isa itong mangkukulam. Mabuti na nga lang daw
kinain si Lolo ng kugtong para wala na raw mangkukulam sa bayan nila. Naiinis ako sa kanila dahil sa mga sinasabi nila sa lolo ko. Pinaniniwalaan kong mabuting tao si Lolo. Hanggang sa makauwi kami ng bahay, dali-dali kong pinuntahan ang kapatid kong si Erin. Sinamahan nila ako dahil sinabi kong may sakit ang kapatid ko. Nang tingnan nila ang kapatid ko, nagulat sila dahil bukod sa inaapoy ng lagnat si Erin, nangingitim na rin ang kanyang kuko, pati ang kanyang labi. Sabi nila, hindi raw ito lagnat o trangkaso. Kinulam daw ang kapatid ko at sa malamang ay si Lolo ang may gawa. Agad na pinuntahan ng dalawang lalaki ang albularyo na kilala nila sa kanilang bayan. Ang tatlo naman ay pinagtulungan na iahon sa dagat ang mga bangka. Kinuha ko ang pagkakataon na maipakain sa kapatid ko ang laman ng buntot ng sirena. Naniniwala pa rin ako sa sinabi ni Lolo na yun ang magpapagaling kay Erin. Nang dumating ang albularyong sinundo nila, agad nitong ginamot ang kapatid ko. Nagagalit pa siya sa lolo ko dahil ginamit lang daw kami para sa pansariling kagustuhan. Pero matapos gamutin ng albularyong si Apolina ang kapatid ko, gumaling ito. Hanggang sa umabot na ako sa edad na 70, nandito pa rin ako. Minahal ko na ang lugar na ito. Natatandaan ko pa noon nang minsang pumalaot kami ni Erin sa dagat para mangisda. Nakita namin si Lolo. Alam kong si Lolo ang nakita ko. Nakaligtas siya. Hindi siya kinain ng kugtong. Sakay siya ng isang bangka na parang nangingisda rin ng oras na yun. Ganun pa rin ang itsura niya. Maputi lang ang buhok, pero matikas pa rin ang pangangatawan. Buhay pa si Lolo Raul na nagbigay ng patotoo na talagang humahaba ang buhay ng taong nakakain ng laman ng sirena. Tatawagin ko sana si Lolo pero mabilis na pinaandar ang bangka na sinasakyan niya. Sa isip ko, tama lang na lumayo siya mula sa pangungutya ng mga tao na isa raw itong mangkukulam. Mula noon, hindi na namin nakita pa si Lolo na pumalaot. Ito ang mahabang kwento sa akin ng aking Lolo Jacinto. Nag-research ako tungkol dito. Nalaman ko na sa Japan pala, isa rin itong paniniwala na humahaba ang buhay kapag nakakakain ng laman ng sirena. Naniniwala na rin ako dahil si Lolo Erin ay tumatagal pa ng mahigit 100 taon. Bagamat matanda na siya noon, malinaw pa ang kanyang paningin, pati ang pandinig at ang kanyang memorya. Siya rin ang nagpatunay na baka nga humaba ang buhay niya dahil pinakain siya ni Lolo Jacinto ng buntot ng sirena. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat sa inyong pakikinig.